Berrymon, kamusta ba? Marami na bang nabiktima ng paputok? Magandang gabi at advance Happy New Year. So far, simula December 21 hanggang sa araw na ito, 17 ang bilang ng mga fireworks-related injuries na nadala dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. At sa mga ito, 4 na injuries ang may kinalaman sa mga ipinagbabawal na paputok tulad ng 5-star at triangulo, 3 mula sa King Kong, 3 mula sa Plapla, 2 injuries mula sa hindi mapangalanan pang paputok, 1 sa Bawang, 1 sa Quitis, 1 sa Binlade. Kaninang umaga, 15 lang yung naging bilang natin, pero around nung late afternoon hanggang sa gabi na ito, may 2 nadagdag. Isa dyan, 19 years old na babae at ang naging kwento ng kanyang ina kanina, nagme-makeup lang daw itong babae sa kwarto niya nang bigla ang may pumasok daw na sparks sa kanyang kwarto at mukhang natamaan yung kanyang mata. Kaya yung pagdating dito sa ospital ng babae, hindi siya makadilat at panay yung pag-iyak ng babae. So sa ngayon, under observation siya dito sa ospital at titignan siya ng ophthalmologist ng JRR MMC at so far, konting-konti naman daw, nadidilat naman daw yung mata pero kailangan pa rin daw nila obserbahan kung maapektuhan ba ng tuluyan yung paningin nitong babae. At bukod doon sa babae, meron ding hinatid kanina lalaki at hindi pa natin so far nakukumpirma kasi yung impormasyon sa likod nitong huling pasyente pero yung inaasahang pagdagsa, maliit pa kasi yung bilang ng 17 Last year, 118 yung kabuong bilang ng mga injury from December 21 to January 5. Ang nasabi sa atin, mamayang hating gabi inaasahan yung pagdagsa ng mga pasyente dito sa ospital. Berrymon, i-walk through mo nga kami kung ano ang proseso pag dumating ang isang sugatan o naputukan, anong maari nilang ma-anticipate sakaling mangyari man sa kanilang kakilala o kapamilya o kapatid. Bukod sa mga taga-Manileño, even mga non-Manila residents daw, welcome na welcome dito, lalo pa kung may mga ngailangan ng medical attention. So dito kasi sa likuran ko, ito yung emergency service complex ng ospital at kapag ka mayroong mga pasyenteng dadalhin, whether via tricycle, nakataxi o ambulansya, nandito yung triage. Kailangan muna nilang i-assess sa loob kung firecracker-related injury ba ang meron sila or other medical cases ang meron dito. Pero kapag ka nakita nila na firecrackers-related, yung mga minor, mild to moderate na cases na maaari mabigyan ng pamunahing lunas, dito sila ipapasok sa loob. So marami mga doktor, 50 na mga doktor, mga surgeon ang nakadeploy at nakababantay ngayon. Pero kapag ka severe at medyo malala yung kaso, kakailanganin ng opera, kakailanganin nila ng surgical operations or other medical procedures, diretso sila sa loob nitong emergency service complex. Ang ginagawa rin dito para masiguro na lahat ng klase ng mga pasyente maa-accommodate, meron silang tinatawag na in-implement nila for the first time dito yung flexible zoning. So halimbawa, yung mga hospital bed kapag kinulang yung mga naoperahan o kaya naman yung iba pang ibang medical services na kinakuha dito, yung mga section sa ospital, halimbawa yung ENT, yung sa ears, nose, and throat na section, dahil hindi naman daw ito tinatao, yung mga sobra o bakanting kama nito hospital bed, yun ang ipapahiram. Bukod dyan, ginawa nilang vacant karamihan sa mga hospital bed sa loob ng emergency service complex para magbigay daan at space sa lahat ng mga daragsang pasyente mamayang gabi. Ang isa pang maaring mangyari sa karamihan sa ating mga kababayan ay yung asthma. May mga isugod na ba dyan? So far, wala pa tayong nakukuhang datos dyan. Pero so far, around 94 road crash injuries naman ang naitalanan ng ospital. So karamihan sa mga ito, nagmamaneho raw ng lasing, kaya nagkakaroon unfortunately ng mga aksidente sa kalsada. Bukod dyan, meron din silang tinatawag dito na holiday heart syndrome na nauuwi sa stroke. From December 21 hanggang sa araw na ito, lagpas 50 na yung kasong naitala nila doon sa holiday heart syndrome. Ito yung mga tao or yung mga cases na nasobrahan ng pagkain o kaya naman ay pag-inom ng alak na nagre-resulta sa stroke. At unfortunately din, 4 na ang nasawi dito, kaya ang paalala din ng mga doktor ng ospital, hinay-hinay din daw sa pagkain at sa pag-inom at siguruhin lalong-lalo na kung mayroong mga maintenance na gamot, matutukan yung oras ng pag-inom ng mga ito. Berrymon, yung sinabi mong 17 na cases, kung ikukumpara sa ganitong oras last year, ay mas mababa ba? Oo, mas mababa pa siya. Kasi, for example, noong 2024, December 21, 2 lang. December 23, 1 lang. December 26, 7. December 27, 5. December 28, 2. December 30, 31, 33. So makikita na 33, 35, 40, 47, 40.
50 yung bilang ng mga pasyente last year from December 21 to December 31. So far dito ngayon, from the same time period, 17 pa lang ang naitatala. Kaya ang sinasabi din dito ni Dr. Cynthia Versosa, ang chair ng Emergency Service Complex ng ospital, sana hindi na raw umabot ng ganong kataas yung numero ng mga pasyente. Pero hindi pa rin daw nila masasabi, posibleng mamaya raw kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon, dadagsa na ang mga pasyente mga ngailangan ng medical na atensyon dito. Ses. So Mary Mon, masasabi ba nating natututo na ang mga kapatid natin na i-welcome ang bagong taon ng mas payapa at walang mga sugatan? Ses, yan ang dasal ng mga doktor na nakausap natin dito na sana raw as much as possible iwasan na raw yung paggamit ng paputok kasi yung pinakamalala pa lang so far na kaso na nandito ngayon is yung etong 12-year-old na batang lalaki na siya yung dalawa silang batang lalaki kasi na nasabugan ng Piccolo and reportedly ng Big Triangle sa Tondo, Maynila. Yung kasamahan niyang kaibigan niya nasawi, yung isa nandito pa at nagre-recover. So natanggalan daw ng balat sa balikat yung bata. And ngayon, stable naman na daw yung kondisyon nito pero under observation pa para makita yung recovery bago siya ma-discharge. Pero yun doon nakikita ng mga doktor yung paalala nila na pwede naman daw gamitin yung ibang mga paingay, mga torotot, mga plato, mga tupperware para maiwasan na raw yung ganito mga sitwasyon. Lalo pa yung kanina yung babae, di raw sila nagpapaputok. Lagi raw nilang pinapaalalahanan at sinisita yung mga nagpapaputok sa labas ng bahay nila pero may nagpaputok. Pumasok ngayon yung mga debris ng paputok doon sa kwarto at natamaan yung mata nung babaeng nagme-makeup lang. So yun yung gravity daw ng posibilidad ng injuries na kahit hindi raw nagpapaputok, pwede ka pa rin makapagdulot ng injury sa ibang mga tao. Ses. Tama ka, kaldero, torotot, pero ewan ko lang ang Tupperware kung, kung may ingay na maidudulot, magagawa ba ang Tupperware? Pwede naman daw siya pukpukin kapag naubos na raw yung handa sa loob na yung mga fruit salad. Pwede. Maraming salamat. Thank you for your report. Mobile Journal Mary Mon Reyes live from the Jose Reyes Medical Center in Manila. Happy New Year din sa'yo. Happy New Year!